kasama na natin live sa ating studio ang CEO, Inventor at Scientist ng Capistrano R&D Biotechnology, Mr. Ricardo Capistrano, at ang Executive Director of BNI Dasmariñas Cavite and the Exclusive Distributor of CBR, Mr. Ruel Villaluna. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Wow, napakaganda ng talagang produkto nila, no? Yes. But anyway, can you introduce yourselves? I'm Rick Capistrano, registered chemist. Scholar po tayo ng UST, scholar ng UP, at nag-aral din po tayo sa Melbourne, Australia. Second masteral natin, mechanical engineering. Registered chemist po tayo dito sa Pilipinas. At pinopromote po natin ang ating Capistrano R&D on biotechnology. Okay, kaya naman po. Yes, maraming salamat, Kong. And kami po ay nagpapasalamat sa pag-imbita po ninyo dito sa amin sa Pro Pinoy. At magkakaroon po kami ng pagkakataon na maibahagi ang imbensyon ito ng isang Pinoy po talaga. So ako po si Ruel Villaluna, Executive Director po ng BNI Dasmariñas Cavite po. Ito po ay isang samahan ng mga negosyante na ang objective po ay magtulungan po. So maraming salamat at nawa ay maging maganda ang samahang ito naming dalawa. Magpinsan po pala kami. Dapat lang. Dapat lang. Aside from the fact na magpinsan, napakaganda ng produkto. Yes. At dapat malaman ito, hindi lang ng mga Pilipinos, kung hindi sa buong mundo. Kasi alam mo, pag used oil, problema yan ng mga restaurant. Sama natin tatapon ito. Di ba? So, tell us about the product that you have invented. Kasi bihira naman talaga yung mga nakaka-invento ng mga bagong innovation sa ating bansa. Alam mo, masyado tayong dependent sa OPEC. Pag tumaas yung OPEC, we are being dictated eh. Pag tumaas yung OPEC, taas din yung presyo. Minsan nagsisiso yan. This week, mataas, bababa ng bahagya, tapos tataas ng malaki. With your invention, baka ito na yung sagot na hindi na tayo mag-import ng diesel. Di ba? So ito po yung machine na pinag-aralan ko sa Australia as part of my thesis. Ginawa ko po ito kasi ang tagal ng process ng paggawa ng biodiesel. Umaabot ng 3 to 7 days. So ngayon pinag-aralan ko paano ito mapapabilis, paano mapapaganda yung quality, at paano mapapamura. Aside from maganda ang kita, meron pang environmental friendly effect sa ating kalikasan. So, napag-aralan ko lahat ng characteristics nito, nagawa ko yung objective. Ngayon, sabi ng professor ko, dapat ipapatent mo yan kasi new idea. Napabilis natin yung paggawa ng biodiesel from used or unused cooking oil. So, dahil dito, nadaig natin yung lumang proseso ng paggawa ng biodiesel na paganda natin ang gusto, yung kalidad, at napabilis natin. Kasi biro mo 7 days bago ka makagawa ng biodiesel. Ngayon ginagamit ito sa Pilipinas, napakatagal, kaya ang mahal ng biodiesel na ibinebenta sa ating mga major and minor oil players. So, yung presyo na to, ibinaba natin. Dahil yung process ng paggawa, napabilis natin, napaganda natin, at ang maganda dito, very safe, hindi lang sa makina, pati sa nag-ooperate ng reactor. Totoo yan. Alam mo, the irony is, we have a law that which is compulsory na dapat maghalo ng biofuel. Pero yung biofuel na ihalo, mahal kaysa presyo ng diesel. So instead na mumura yung diesel, tataas pa lalo. Okay. Ngayon, dahil manggagaling ito sa used oil, na wala ng value yan except the processing. So, magkano ang gastos mo pag prinosis mo? How much per liter ang magiging expense? Ang production cost ng paggawa ng biodiesel using CBR machine, that is your machine? That's Capistrano R&D Biotechnology machine. So ito, ang production cost niya
kasama na yung sweldo ng isang tao, kasama na yung logistics, kasama na yung preparation, yung cost ng chemicals, konting chemicals, saka cost ng kuryente, nasa 8 pesos per liter lang. So kung halimbawa yung used cooking oil mo manggagaling sa mga multinational company, Yes. mga food factory, babayaran ka ng disposal fee na Ikaw pa yung babayaran. ikaw ang babayaran para kunin mo yung yung used Used cooking oil oil. nila. Ngayon kung i-convert mo siya plus 8 pesos na production cost, so almost wipe out na yung inyong production cost. Wala, walang magkano naman gastos. ibabayad sa'yo? Kung kanyari, kinukuha mo yung used cooking oil nila, babayaran ka magkano per liter? Yung used cooking oil, normally ngayon merong administrative order ang DENR na bawal ibenta ang used cooking oil. Kasi may research ang FNRI, Food Nutrition Research Institute, na pag ginamit mo yung used cooking oil, meron siyang component na nagkokos ng cancer. Ito po yung acrolein na tinatawag. Pwede nyo i-google yung acrolein. Makikita nyo, ang daming na nakikreate nitong diseases sa tao. So bawal ibenta? Bawal Libre ibenta na lang. yan. Oo. Siguro, Bigay lang. bawal ibenta if you're going to reuse it as a cooking oil. Yes, so, Pero hindi bawal ibenta kung Kung gagamitin niya na biodiesel. ang directive ng biodiesel. DNR, bawal siyang bumalik sa food chain. Ibig sabihin, pag Yan na nga, kinakain mo, yan na nga. pero pag ginawa mong biodiesel, okay lang siya. So, yun lang currently ang allowed na... Sana binawal na rin. Kasi ngayon, pag nalaman nila na mimili tayo for biodiesel, pipresyohan na nila yan. Correct. Oo. Di ba? Sabihin nila, presyohan na namin ito 10 pesos kasi 8 pesos naman yung cost nyo. Bibenta mo ng 20 pesos. Ba? 100% pa rin yung tubo mo. Correct. Di ba? Oo. So, ito ba talagang na-test mo na? Like for example, okay, if we process a used oil, wala namang cetane level yan kung hindi calorific value lang. So, setting rate. kung ma-process mo na yan, ilan ba ang cetane kasi parang sa gasolina, octane. Correct. In the United States, meron silang batas na dapat 40% yung cetane. Sa US yon, but depende rin sa state. May mga state na environmental friendly, gusto nila 45 or 50 cetane. Yan tinatawag Euro 5 na yan. Dito sa Pilipinas ngayon, actually nag-Euro 5. Then I talked to the former Secretary of Energy. Sabi ko, mag-Euro 5 ka, mayroong mga lumang sasakyan dyan na Euro 2 pa rin. So dapat, hanggang hindi ma-phase out yun, hindi mo pwedeng tanggalin yung Euro 2. Kasi hindi naman Walang magagamit. hindi naman pwedeng gamitin yung Euro 5 sa Euro 2. Gumawa siya ng directive, department order na okay, you can import Euro 2. For those who have trucks, kasi tataas din kasi yung presyo ng diesel pag cetane level mo ay nasa 50. Di ba? So, how do you convert yung cetane level niya? Ano bang cetane level ng used cooking oil? And then napapataas mo ba yan or pag ang used cooking oil nanggaling sa plants, halimbawa coconut oil, o kaya mga corn, canola, sunflower, olive, ang cetane rating niya umaabot ng 60 hanggang 70%. ba? So versus diesel, 44 to 50 lang. Pero maximum. kung galing sa animals, katulad yung mga pinagprituhan ng tapa, pinagprituhan ng chicken, mga inasal, chicharon, umaabot ng 95%. So, ano to, super Pati premium. pala yung taba ko, 90% yung Basta cetane galing sa level. plant yan. Oh my God. So, na-convert na namin lahat yan. From talahib oil hanggang sa mga talo, yung lard, galing sa animal fats. Converted na namin yan. Pati yung cellulite ng tao. ng tao. Na-convert na Ayun namin. akin, pwede ko bigyan ng libre.
Basta pumayat lang ako. Yung kay Joe, pwede rin ibenta ng libre. Ibigay ng libre. Teka muna, yung sinasabi mong talahib. Yes, talahib. Meron bang langis ang talahib? Meron. Mas mababa lang ng konti, pero hindi na natin kailangang alagaan. Harvestin natin, pasasalamatan tayo ng may-ari ng lupa. Nasa 28% yung oil content niya. Ang coconut nasa 48%. Inaral niya rin po yung talahib. Oo, nag-publish na ako ng article related sa talahib oil converted to biodiesel. So, yung talahib, kailangan mature na talahib. Flowering. Flowering. And then, ida-dry mo yon para matanggal yung moisture. Oo, katulad ng copra. And then, ipipress mo. Ipipress, oo. Magtanim na nga tayo ng talahib. Ang daming wild na talahib dyan eh. May langis pala dyan. Yung water lily, di ba? Isa ding source of... Lahat naman ng plants, meron talagang oil yan. Kaya even the flowers, they have oil. Kaya nga may tinatawag dyan essential oils. Correct. So how do you extract the essential oil? By distillation. Correct. So magkakaroon yan ng essential oil. Pero kukunti lang talaga makukuha mo from the plants. Oo. Di ba? Correct. Oo, tama yan. Itong mga mga nuts, peanuts, coconut, tapos tawag nito corn, yan, ipipress mo yon. Sunflower, ipipress mo. But before doing it, i-roast mo. Or kung hindi mo na i-roast para walang gastos, ibibilad mo sa araw. And then, saka mo ipipress. So, yun ang makukuha mo ay talagang oil. Nabanggit nyo yung peanut oil. Dito po nagsimula yung biodiesel na ginamit ni Rudolf Christian Diesel sa kanyang makina nung panahon ni Rizal, nung 1893. So, galing yun sa peanut oil kasi ang Germany nung time na yon merong bumper harvest ng peanut. So, sabi ni Christian Rudolf Diesel, paano ko papakinabangan ito? Instead na itapon lang. So, wala pang crudo noon, wala pang diesel. Yun ang unang-unang ginamit ni Rudolf Christian Diesel. Yung peanut oil. Naisip pa yun ni Mr. Diesel? Yes. Hindi pang ginawang peanut butter yun. Unang-unang peanut po talaga? Peanut biodiesel. Kaya, so, doon nagsimula. That's why it's called diesel. Because of Rudolf Inventor. Diesel. Rudolf Christian Diesel. Inventor ng when was that? 1893. Panahon ni Rizal. 1893, may ano na tayo, may mga oil wells na sa tawag ito, Middle East. Correct. Pero yung diesel, hindi pa ginagamit. Mga 1930s lang yan eh. Kaya mali yung yung concept natin na gamitin nating standard yung diesel para gayahin ng biodiesel. Kasi mas mataas yung kalidad ng biodiesel compare sa diesel. Sa cetane rating na lang, ang taas. Huwag naman biodiesel. Yung nut diesel, peanut, corn oil, tawag ito, canola. Jatropa. Mayroon bang mga, alam mo, may mga nuts dito sa Pilipinas, yung lumbang oil. May lumbang oil yan eh. Soya oil. Di ba? Yung tuba-tuba. Tuba-tuba. Ang daming oil dito. Alam mo, maraming salamat Mr. Capistrano na hindi ka tumira ng Australia. Tumuwi ka rito sa Pilipinas dahil na-share mo yung inyong technology. Yes. Okay. Yung kanina nakita namin that was flashed on the TV. Reactor yan. Gaano kalaki yun at saka ano yung capacity noon? At magkano yon? Kasi bibili si Joanna. Ang pinaka-bestseller natin yung 500 kilogram. So, yung 500 kilogram followed by 1 tonner. Pero nakagawa na tayo ng ng 50,000 liter on consultancy basis. 5,000 liter. Pero yung mga maliliit tulad ng 500 kilogram 1 tonner, yun yung madalas na na mabilis nating naibebenta. Magkano naman yung 1 tonner? Yung 1 tonner natin, gusto ko i-compare yung mga imported na biodiesel brewer. Compare sa ginagawa natin. Drop in the bucket lang. Kasi yung pinakamaliit na imported biodiesel brewer na ang tagal bago makapag-produce ka ng biodiesel, hindi bumababa ng 14 million. Okay. So yun sa atin, nasa 700,000 lang. So drop in the bucket. Same capacity. The same capacity. Okay. Alam mo, my friend,
my schoolmate in Lasal, may ginagawa silang biodiesel from coconut oil. So, virgin coconut, hindi naman. Kung hindi, unused coconut oil. Kasi yung virgin coconut oil, VCO yan. VCO na Unless yun. kaya mo rin gawin yung VCO. Oo, nakukonvert din namin. Nako-convert yung Mas VCO. mabilis. Mas mura pa kasi wala pang processing. Di ba? Yun nga nire-recommend namin yung crude na oil. Yung Crude cooking oil. Crude coconut oil. Yun nga. Ito yung virgin coconut oil. Correct. Kayang-kaya rin gawin. Kayang-kaya. Mas mabilis. In 28 minutes, meron kang biodiesel na golden yellow ang kulay. Okay. Magkano naman yung tawag nito? Magkano naman yung 1 ton capacity? Yung 1 ton natin nasa 1.23 M. 1.23 M. So, drop in the bucket pa rin ng mga imported biodiesel brewer. Ay. So, itong biodiesel na ito, of course, sinahaluan pa rin natin. Hindi lang reaction ito. Kung sa bagay, magkaka-react naman pag may another chemical component na ihahalo dyan. And then, yung reaction, ilang degrees centigrade para mag-react. Kasi kailangan ma-reach mo yung certain temperature para mag-react. Isa sa pinag-aralan natin sa ating masteral thesis, ano yung optimum properties para makapag-produce ka ng pinakamabilis at pinakamagandang quality. So pinag-aralan natin yung kanyang flow rate, yung kanyang tamang temperature, yung physical build ng machine. So nakikita ko yung mga lumang biodiesel brewer, ikot-ikot lang ng ikot yung mga reactant doon sa loob. Nalaman ko na hindi lang kailangang umikot at maghabulan yung mga raw materials na inilagay mo sa loob kasama ng mantika. So, dapat magkaroon siya ng collision. Tamang flow rate, magbanggaan. Pag humampas siya sa mga baffles na inilagay ko sa loob, angled baffles, nakikreate siya ng maliliit na ipo-ipo. Ang tawag namin doon sa chemistry is eddy current. So, pag nagkaroon ng ipo-ipo, bumibilis yung reaction. So, from 3 days, nagawa nating 28 minutes lang. At the same time, binabypass niya yung ibang reaction byproduct tulad ng fatty acid. So, yung fatty acid, kaya yung lumang processor, sinashower niya ng tubig para mawala yung mga fatty acid. Kasi pag sumama yan sa makina, sinunog mo yan sa makina, ikukurod niya yung makina natin. Acid eh. Oo, dahil acido siya. So yun, na-bypass natin yun, wala siyang acid, maganda yung quality at mabilis yung yung production. So, yung lumang process, pinakukulo nila yung mga reactant doon sa loob ng reactor. Pag kumulo yan, nag-evaporate yung alcohol. So, incomplete yung reaction mo. So, dito, ginamitan natin ng dalawang proseso. Papaliwanag ko, medyo technical ito. Yung Le Chatelet principle. Yung Le Chatelet principle. Ayun, hindi ko na po agad naiintindihan. Tsaka yung stoichiometry sa chemistry. So, ano yung Le Chatelet principle? Hindi mo kailangan, kasi yung reaction nito, reversible. So, para mag-forward yung reaction, either magdagdag ka ng alcohol o ibagsak mo yung isang byproduct tulad ng glycerin. So yung ginagawa namin, ibinababa namin yung glycerin. So nagpo-forward yung reaction, mapiprevent mo yung backward reaction. Kaya mabilis yung reaction. So ito yung Le Chatelet principle. Ano naman yung stoichiometry? Yung stoichiometry, yung amount in moles or number of molecules ng reactant equals number of moles ng product. So, enough lang, huwag kang magdadagdag ng maraming alcohol, huwag kang magdadagdag ng maraming catalyst, basta enough lang. Kaya yung reaction mo, kumpleto. So, ito yung stoichiometry. Wala kang excess. Ang nagpapamahal dun sa lumang process, meron kang excess na alcohol, kaya dapat i-regenerate mo yan. Meron tayong isang unit sa Davao, mas mahal yung regenerator pagkuha ng alcohol compare sa paggawa ng biodiesel. Na-eliminate po natin yon. So, kailangan accurate yung timbang. Kailangan accurate Kasi yung timbang, kung walang excess. Pag sumobra,
hindi gagana. Hindi siya gagana. So, anong gamit nating alcohol? Isopropyl alcohol or ethanol? Ako, ang pinagagamit ko, any alcohol na walang tubig. So, yung ethyl alcohol, dahil meron siyang merong mga 4% water, 5%, hindi siya pwede. Kung aalisin mo yung tubig na yun, mas mahal na yung ethanol. So, isopropyl lang gamit mo? Ang nire-recommend ko ngayong panahon na to, mas mura yung methanol. Methanol. Yung methanol kasi, pag gumagawa ka ng alcohol sa alak, ang tawag nito, ang heat niyan is only around 40 to 50 degrees Fahrenheit. Very volatile yan eh. Correct. Methanol. 64 degrees centigrade. Yan ang tinatawag na head. Pag yan ay halo mo sa alcohol ng body, kasi head, body, and tail. Correct. Sa body, mabubulag ka. Yes. Dahil ito yung mga acetone, yung mga ganyan. Gamit yan. So, ano rin pala kayo? Yung gamit mo talaga, methanol. Kung halimbawa, mura ang propanol, yun ang nire-recommend ko. Kung mura yung butanol, meron kasing mga butyl companies alcohol na marami silang butyl alcohol, yun ang nire-recommend ko. Pero ngayon, this month, pinakamura yung methanol. Yun yung nire-recommend ko. Depende sa actually, totoo yan. Kasi yung methanol, ginagamit na lang yun ng acetone. Pero isopropyl alcohol is readily available. Yes. But pwedeng gamitin, pero mahal. Mahal ba yung isopropyl alcohol? Yes. Mas mahal yon compare sa methanol. Ganun ba? Kasi yung methanol, sa bagay mura yon kasi hindi ginagamit yon ng, kumbaga byproduct yon ng gumagawa ng alak. Byproduct yun. So, ibibenta nila, bahala na kayo gumawa ng acetone yan. Nabanggit mo kanina yung alcohol. Nabanggit mo kanina yung paggawa ng fermentation ng alcohol. Yung pag hindi na filter yung mga twigs, yung mga peels ng o kaya yung pinaka-flower ng coconut at napasama sa fermentation, ang fermentation process mo, magki-create ka ng maraming methanol. So, yun po yung nakakabulag. So, piniprevent yan by filtration pag gumagawa ka ng alak. So, kung minsan, nagmamadali sila dahil magki-Christmas, sige, wag mo nang filterin, pampatagal lang yan eh. Kaya nangyayari yung What we do is actually, iset mo muna yan at 40 to 50 degrees Fahrenheit. Yung unang labas talaga, kasi that's the most volatile eh. Hanggang sa hihina na yung tulo, yung methanol yun. And then you increase it to 70 degrees Fahrenheit, yun na yung body. Yun ang pwede mong inumin. Yun ang ethanol na pwedeng gawing whiskey, gawing gin, kung ano-ano. Pwede pala tayo makipag-collaborate kay Kong doon sa doon sa distillation. Yes, daw kasi wala na, waste na ni Congressman yun eh. Aba, bayaran mo. Hindi pinapatawag na waste. Babayaran mo yun. Magandang collaboration, di ba, Congressman? Pwede. Ang daming possibility. Maraming possibilities actually. Dahil actually that increases also the volatility ng produkto. Pag may methanol, kasi grabe yan ka-volatile eh. Diba? Actually, pag napasama yan sa biodiesel, nakikreate yan ng knocking sa makina. Knocking. So, kailangan stoichiometric para walang excess na methanol. So, tama lang yung timpla. Timbang. So, yung catalyst, yun yung nagbabind ng oil at saka yung methanol. So, ang ginagawa ng catalyst, kung halimbawa ganito kahaba yung molecule ng mantika o cooking oil, ang ginagawa ng reactor, pinuputol siya into 3 para maging kasing haba ng molecule ng diesel. So, pag kasing haba na siya ng molecule ng diesel, lalagyan naman ng reactor ng 2 oxygen yung dulo ng kaya ang tawag sa kanya methyl ester. May 2 siyang oxygen. Ito yung nagpapaganda ng certain rating ng biodiesel, yung 2 oxygen na hindi present sa diesel. Actually, ang biodiesel, pag ginamit mo sa makina, kahit tanggalin mo yung
air cleaner, aandar ang biodiesel. Ang diesel hindi. Kasi yung air cleaner, yun yung nagpo-produce ng oxygen para mag-create ng air fuel mixture. Clean air. Clean air. So, ang biodiesel, meron na siyang 2 oxygen. Kaya ang ganda ng combustion niya. Ito yung nagpapataas ng setting rating. So, yan, pag sinunog mo yan, makikita mo, parang blue flame siya. Correct. Compared to the diesel na medyo itim yung usok. Oo. Yung sa iyo, medyo malinis. Malinis. Kitang-kita mo, Sabihin wala siyang natin, usok. blue flame. Kasi kung blue flame, ethanol na yon. Puti lang. Puti. Oo. Pag yellow naman, methanol. Okay. With the methanol, in combination with the cooking oil, hindi ba yan nag-a-attract ng moisture? Ang tawag sa kanila hygroscopic, kaya nag-a-attract sila ng moisture. Isa sa mga precaution doon, pag ginamit mo yung alcohol, pag ginamit mo yung any alcohol, dapat lagi siyang airtight. Dapat hindi mo siya i-expose sa hangin. Otherwise, mag-a-absorb siya ng moisture. Ang kalaban ng paggawa ng biodiesel is moisture. Galit siya sa tubig. Kasi ang methanol is water-friendly. Ibig sabihin, nag-attract siya ng tubig. Kaya nga, hindi po pwedeng gamitin yung biodiesel sa airplane. Kasi baka papalya sa taas. Delikado tayo doon. Actually, kung ang Cebu Pacific, nasa 40% na yung halo ng biodiesel ng ab fuel niya. Ang Coke truck sa Netherlands, sa Europe, 100% biodiesel na. Wow. Yung train ni Richard Branson, 100% biodiesel. Yung mga Airbus, yung mga Boeing, 100% biodiesel na yan. Kaya, nung maliliit tayo, nakikita natin yung mga jet plane, nag-iiwan niya ng usok sa kalangitan. Trail. Oo, may trail siya. Ngayon, kukunti na lang yung airplane na gano'n kasi nagko-convert na sila from ab fuel into biodiesel. Mas safe ang biodiesel tsaka environmental friendly. Ang fuel kasi ng jet is Jet A1, refined kerosene. Kerosene. Correct. Kerosene yun Oo. So, nire-refine yun, Jet A1. Oo. Yung sa Cebu Pac po ba na binanggit ninyo, kumuha din po ba ng reactor sa inyo or not? Reference lang? Sobrang laki ng consumption nila. Hindi namin kayang i-provide. Pero objective namin yun sa future. Oo. Ngayon po yung mga companies na na kumuha ng serbisyo natin, may pwede po bang pangalanan? Pwede ko bang banggitin yung Shell, Lapid Chicharon, Tapaking, Chef Tony's Popcorn, Jam Transit. Oo. Mga 62 na sila ngayon. Oo. So continuously nakikinabang sila doon sa sa machine natin. Oo, ginagamit nila 'yan. At the same time na kumikita sila ng malaki, nakakatulong sila sa environment. Gumaganda yung performance ng makina nila. So, makikita nyo yung Jam Transit, pinakamaliit yung pair nila. Kasi sinishare nila yung yung kita nila, yung malaking kita nila doon sa kanilang mga mananakay. Bus po yun ba? Jam. Transit. Tanongin kita. Okay. Alam mo, mahigpit tayo sa sulfur content. Correct. Yung biofuel ba, ilang % yung sulfur niya? 0% pag galing sa plant. Clean at clean nga talaga. Kasi pag galing yan sa galing sa petroleum base, ipiti sa petroleum base, may sulfur content yan. And allowed lang dito sa Pilipinas is 1% sulfur content. Beyond that, hindi po pwede. Because it will contaminate the air. Yung mga CRDI engine, pag ginamitan mo ng diesel na mataas yung sulfur content galing sa mercaptan, tumitigil siya, tumitirik. Yung biodiesel, 0 sulfur. At saka, pag mababa yung cetane level ng diesel, if you are 5,000 feet above the sea level, at saka kunyari winter, mahirap mag-start yun. Pero pag mataas yung cetane level, kagaya ng sinasabi ni Mr. Capistrano na pag vegetable oil nasa 70%, 60%, madaling mag-start. Oo. Walang...
Ganon. Actually, merong research ang Biofuel Philippines. Sabi niya, kung lumang sasakyan yung yung ginagamit mo, meron kang additional na 25% mileage. So kung yung mga jeep natin tumatakbo ng 100 km sa diesel, umaabot ng 125 sa biodiesel. So may 25% increase in mileage. Pero yung mga CRD ay 5% additional mileage na. Matanong kita, Mr. Capistrano. Okay? Ang diesel kasi, nagkakaroon yan ng spark because of compression. Correct. Pag kinompress mo kasi yan, iinit yan at 1,500 degrees centigrade. Yes. Tapos biglang magbe-burst yan. So may combustion. Compared to gasoline, kailangan may spark plug. Pagtaas ng piston at saka mag-spark yung spark plug. May timing yan eh. So dito sa ating cetane level, may mga low compression na kasi ng mga sasakyan. Gumagana pa rin yan. Kasi pag low compression, makikita mo yung usok. Kasi hindi nasusunog yung diesel. Hindi nasusunog. Makikita mo, smoke belching yon eh. So, mag-smoke belching ba yung atin? Yan ang pwede naming ipagmalaki sa biodiesel. Linis. Meron akong ginagawa as part ng quality control para maipakita to, yung flame test. Nakita ko kanina. Flame test tayo dyan. Nakita ko yung diesel talagang medyo maitim yung usok. I-replay mga yung para makita ng ating mga Flame viewers test. and listeners kung anong ibig sabihin ng combustion. Combustion. Scientist na rin. Yung aming mga clients, pagkatapos Ayan, nakikita mo on the left side, yan. itim. Test yan. Ibig sabihin, yung cetane yan ay mababa. On the right side, makikita mo, Malinis na malinis. kahit yung flame niya, medyo maputi. May glutathione yun. Yun. Meron pang isa, yung flame Babae yun. Yung flame test na yan, makikita mo yung usok ng biodiesel tsaka ng diesel. So, yan yung diesel. Yan yung diesel. So, ito naman yung biodiesel. So, makikita nyo na i-eliminate natin yung yung excess na black smoke. Ayan. Ang galing. Linis. Galing. Nagiging puti, Congressman. Malinaw na malinaw talaga yung usok niya. Tsaka isang karakteristik ng biodiesel, tangay niya yung lubricating property ng langis. Tangay niya yung cleaning property. Di ba ginagawan sabon yung mga coconut oil? So, tangay niya yung cleaning property. So, sa first time mo gamitin yung biodiesel, nililinis niya yung mga diesel deposit na matagal nang nag-accumulate doon sa makina. Nililinis niya. Kaya yung mga carbon, malilinis carbon yan. deposit. Kasi yung carbon deposit, ito yung mga unburned, tawag nito, fuel. Unburned fuel yan. So, malilinis nila yon. Minsan nga, talagang naglalagay ng additive para gaganda yung gaganda yung sunog. Alam mo, pwedeng gamitin din yung biodiesel na additive. Meron kaming client na mas malaki kita niya. Kasi ginagawa additive. Ginagawa niyang additive. Sa Pero hindi niya dinideclare na biodiesel. Ang brand niya Booster. Booster. Additive yun eh. Additive. Like for example, bibili ka ng diesel, tapos alam mo naman kung ano yung full tank niyan, lalagyan mo ng 1 liter or 2 liters. Laban na yun. Oo. Nakakapasa sila sa emission testing. Instead na diesel yung ilalagay nila, maglalagay ng 300 ml na biodiesel. Perfect, pasado sila sa emission testing. Maganda. Madaya. Maganda. Encourage namin sila na gumamit ng biodiesel para hindi nang malinis natin yung ating environment. Part ng aming advocacy. Well, palagay ko naman na maliwanag na maliwanag. Pero isa Ngayon lang ang po. tanong, sige, Isa lang may po. tanong pa. Mukhang bibili ito si Joanna. Hindi ko. Curious lang po ako kasi binabanggit ni Sir Rick na malaki ang kita. Laging malaki ang kita. Sabi ko na nga ba gusto bumili, Vic! Para maengganyo po sila. Additional income. Paano po yung, magkano po yung, yung pwedeng bumalik na kita? Meron kaming client na financial analyst. So, ginawa niya ako ng profit and loss statement. So, kung halimbawa magpa-franchise ka ng quick service restaurants, 12% lang yung GPR nyon, gross profit return.
Dito, 46.5% ang gross profit. Okay. Tapos ang ROI dito, hindi kayo maniniwala. Yung iba sinasabi nila, it's too good to be true. Okay. Pero talagang ito totoo eh. Experience ng client namin eh. Less than naman. Bawi mo yung iyong investment. Okay, simple lang. Simple lang paliwanag. Sige, Kong. Kunyari, 8 pesos yung naging puhunan nila sa processing. Okay. Sabihin na natin, binili na nila yung oil. Sabihin na natin 20 pesos. Yung 1 tonner na yan, kikita ka ng 20,000. 20,000. 20,000. Correct. 1 tonner. 30 minutes lang naman. Sabihin mo ng 1 hour. So, 8 hours ka. 8 hours. Times 8 yung 20,000. Magkano yon? 80. Times 8. 190,000. 190. Bubuta na. 190,000. In 3 days, Vic, makinig ka, Vic. Oh, yeah. In 3 days, bawi na yan. Yes. Correct. So, kaya ang sunod ko nga na tanong, magkano ang presyo at saan mabibili yan? Ay, yung reactor. Kasi pakyawin ko na yan. Iyan po ang BNI. Yeah, maraming salamat, Congressman and Joanna. Napakalino naman po ang explanation ni Pinsan Eric. Ngayon po, nandito po ako sa BNI upang matulungan nga si Kuya Eric na maging maganda ang promotion nitong biodiesel. So anyone po na gustong magkaroon nito at mag-invest into new business ay maaari pong tumawag po sa 0915-359-8109. 0915-359-8109. At kung may tatawag at sasabihin, oy, narinig namin kayo at napanood kayo namin sa DCMA, magkano yung discount? Naku po. Meron po ba? Pag-uusapan po. Kasi marami po, Congressman, marami Mamaya naman na tayo mag-usap. marami naman pong business model na pwede po nating i-offer sa anyone na will be interested to promote CBR. Okay. Kunyari, meron akong tawag nitong machine. Oil extractor machine. Kunyari yung Copra, ini-extract ko yung oil ng Copra. Kailangan mo pa yun na idadaan sa process ng deodorizing filter, deodorizing whitening. Kailangan pa bang dumaan sa process na yon o yung oil na ma-extract mo from the extractor, pwede nang gawin kaagad na biodiesel? Pwede nang gawin kaagad na biodiesel. Hindi kailangan dumaan doon sa RBD process. Oo. Refine, bleaching, and deodorizing. Yun yung nagpapamahal sa ating cooking oil. So, hindi na kailangan dumaan doon. Diretso lang. Same with the palm oil, di ba? Same with any vegetable oil. So palm oil. Ang palm oil din kasi in-extract mo yung oil, tapos it goes through a process. Oo. Di ba? So, hindi na siya dadaan doon sa process na yun. Like for example, RBD. Yung palm oil, yung process na yan ay talagang may process na pang-export nila sa Europe kasi kung hindi mo mapoprocess, natutulog yung oil. So pinoprocess nila yan para tatanggalan siguro ng fats, fatty acids, no? So anyway, so gano'n kahit hindi na. Kahit hindi na. Diretso. Oh wow. Meron kaming client yung butter na solid, inilalagay na doon sa loob, nako-convert into biodiesel. Butter ito. Yung fish oil na kulay black, nako-convert into clear golden yellow biodiesel. Wow. At mabilis. At mabilis. Mabilis ang... Kaya nga, Congressman, ay kumbaga tumatawag kami sa mga maaaring makipag-partner sa amin, especially for, malaki po kasi may itutulong. May tatawagan ako kasi they're one of the biggest biofuel manufacturing in the Philippines. Talagang malaki yung equipment nila. Sabihin ko sa kanila, ito mas mura. Yes. Palagay ko, even the process will be cheaper. Like for example, kung 8 pesos yung cost ng ating processing, magkano yung cost ng traditional? Normally, pag tumawag ka sa mga malalaking manufacturer ng biodiesel, pwede ko nang banggitin, pwede. Chemres, BioWorld, at saka Rustico Tantoco sa Lucena. Ang cost nila hindi bumababa ng 100 pesos per liter. Kasi yung process nila... Yung cost,
But ang ibig kong sabihin, yung processing Yung cost. gawa. Oo. Yung processing cost nila kasi, ang yield nila, pinakamataas 80%. Compared sa atin, 100% ang yield natin. Ibig sabihin, pag naglagay ka ng isang drum na cooking oil sa reactor, makaka-harvest ka ng isang drum din. Dahil pumapasok sila, meron silang waste na 20%, papasok ngayon yung DNR, papasok ngayon yung LLDA. Isa yon sa mga nagpapamahal doon sa process nila. Plus, nagwa-water showering sila. So, yung water showering, ang dami mong waste. So, kung halimbawang i-consider mo na after water showering, i-recover mo naman yung methanol o any alcohol, yung recovery nun, yung palalo ang nagpapataas ng cost ng biodiesel. So sa atin wala lahat 'yon. Na perfect natin yung process, yung sistema. Kaya na-eliminate natin 'yon, napababa natin yung cost. Napakaganda niyan. Alam mo, ito na yung inaantay natin ang sagot. Because alam mo, ang Pilipinas, nag-import, the third biggest import ng Pilipinas is tawag nito, diesel. Hindi lang diesel, bunker diesel. No? Mga $15 billion a year ang ini-import natin yan. Ngayon, with your invention, baka mabawasan natin yan. Because, like for example, yung traditional, sabi mo, ang benta nila per liter is 100 pesos. 60 pesos lang yung bayad. Yung diesel ngayon. Baka kung hindi nilagyan ng biofuel, because under the law, kailangan maglagay ng 5%, baka 55 lang yun. Kaya yung ginawang bagong directive yung Department of Energy, ginawa ng 10%. Oo. Kaya yung paghalo ng biodiesel sa diesel, naiiwanan siya compare sa yung alcohol sa gasoline. So nasa 20% na sila ngayon, tayo nasa 2% pa rin hanggang ngayon. Kasi ang hirap ng process ng paggawa ng biodiesel, yung lumang process. Compare sa bagong process na ini-introduce natin, napababa natin yung cost, napabilis natin yung process, napaganda pa natin yung quality. Yes. Tatlo na yun. Ganito siguro ang gawin natin. Ayan. I'll call up the Department of Energy at gawin natin compulsory, gagamitin yung makina mo. Kasi with your machine, bababa yung presyo ng diesel. Lalo na kung i-additive natin yon. Let's say, under the law, 5% yung biofuel na ihalo mo sa diesel. Tapos dinagdagan nila ng another 5%, maging 10% na under the law. So, yan, pwede nating i-recommend yung produkto mo para nang sa ganon ay instead na tataas yung diesel na ini-import natin, bababa siya. Because actually, if you import the diesel without tax, it's only around 35 pesos per liter. With all the taxes in the world, umaabot ng 45 pesos to 50 pesos. Ang pinakamababa po yata, Congressman, ngayon sa Cavite, no? Sa Cavite, it's about 52 point something. Yun po ang based sa research namin. But actually, yan, landed cost niyan is only 35 pesos. As of course, yung biodiesel na pinag-uusapan nga po natin, plus pa, no? Siyempre, yung markup and everything because this is business. So, additional 1 peso yun, yung mga ganyan. Ayun. Doon po ba sa hinahanap nating partners, meron kayong mga preferred or priorities? Yes. Basta may cash, okay. Yeah. Of course, Congressman, yun po talagang pinaka-requirement, no? But aside from the cash, we wanted to partner with the hotels and resorts, yung mga quick service restaurants, and of course yung mga food manufacturers, which actually consumes a lot of used cooking oil, and there are also waste, no? There are two kinds, the waste cooking oil and the used cooking oil, which is also parehas po yun na pwedeng i-convert natin into biodiesel with the same quality. Lalong-lalo na yung
yung maliit natin na produkto, yung mga 500 liters per hour, per 30 minutes pala, which is... mga 40 minutes po. 40 minutes, okay. Meron natin isang oras. Hindi naman ako kuripot sa oras. Yan yung 700,000. Which is only 700,000. It will appeal to the hotels. Yes. Lalo na pag chain of hotels. Pag chain of hotels and chain of motels, bibili ang mga yan. Doon nga po sa promotion and marketing po nung CBR ay kasama po ni Kuya Rick yung aming global organization congressman BNI, which is Business Network International. Ito po yung mga negosyante din na partner with Kuya Eric to promote and to help the product. Alam mo, kung hindi ka technical, hindi nila maintindihan yan. Medyo naintindihan ko lang ng konti. Medyo una kung talaga ako nahirapan po talaga nung ini-explain na sa akin ni Pino. Sabi ko, anyway, basta naiintindihan ko, it will... Huwag ka na mag-alala sa technical kasi ikaw naman yung exclusive distributor. Yes. Ang alalahanin mo, magkano benta mo at magkano kikitain nyo. Yes. Pwede nang pagtawag po nila, malalaman po nila. Di ba? Pwede din po tayong mag-usap, Congressman. Kasi alam ko mamaya after the show, mag-usap tayo. Yes. Kasi very interesting tong yung ating produkto na ito. It will revolutionize actually and it will cheapen the diesel fuel in the Philippines. Kasi kahit additive yan, pag magaganda yung combustion, kasi sinasabi mo, pag animal yung ginagamitan, 95% yung cetane. So, kung i-average mo yan, like you have probably 10 liters, lagyan mo ng 1 liter, ang laking maidadagdag yan. Makakadagdag yan probably ng 5% cetane. Yun po yung mga mga chicharon na manufacturers natin sa Bulacan, sa Pampanga, at sa dami po niyan, sa Cebu. Di po ba? So, yun po ang malaking contribution. Sa Bohol, ang daming gumagawa doon ng chicharon. Masarap yung chicharon sa Bohol kasi may meat diba? Yes. Naku, ang dami na siguro interesado. Marami nang interesado. Kaya ang mga comments, ihatid na ni Andres Bonifacio Jr. Yes, sir! Kombuchen! Winning Joanna! Napakaraming komento. Ito muna ang ating mga bumabati ngayon at nosebleed pero interesado sila kung magkano ang naging kapital ng ating guest. Hula-hula na mamaya. Emma Radaha, Analisa Paulina, Clarence Laguna, Erlinda Bachiller, JBM Tia, Redmond Pangapalmea, Sunshine Escalante, Leo Prim, Bel Blakey, Gary Nodalo, Edu Moray, Joby Jane Hernandez. Sabi ni Richard Ban, magandang umaga Pro Pinoy. Marami na naman tayong matututunan tungkol sa pagnenegosyo dito sa Pro Pinoy. Sabi ni Iralyn Calamba, magandang umaga po sa lahat. May bago na naman po kaming matututunan ngayon. Sabi ni Sunshine Escalante, ang ganda naman ng boses ni Sir Andres. Uy, thank you. Sana wala nang dumagdag na bagyo after din to. Buset! Sunshine! Check ka ng hearing aid. Marami pang lubog na bayan dito sa amin. Rosalyn Bartolome, good morning Pro Pinoy. Have a nice day dito. Marami tayong makukuha ng aral sa pagbuo ng isang negosyo. Brian Uniso, marami na naman tayong matutunan na teknik sa aming negosyo. Cecil Capistrano, paano po ibibigay ang mga gamit na mantiga para naman makatulong sa ating bansa sa pagpapababa ng presyo ng diesel? Yung mga household po ba pwede ding magbigay? Actually, meron akong isang client, foreigner siya, dito sa Mandaluyong, Daang Bakal. Pinakukolekta niya sa mga asawa ng driver. Pag nagbigay sila ng isang 1.5 liter na mantika, pinapalitan nilang 1.5 na biodiesel. So, ganun yung sistema nila. Continuously hanggang ngayon ginagawa nila yon. Mandaluyong bon. Carol Barnes. Mama Rems, yung pinagprituhan natin ng isda, itabi na natin yan. Luisa Mercedes, magandang buhay po, na napakagandang tumutok talaga sa Pro Pinoy. Ang gagaling naman nakukuhang guest. Sana mapanood ito ng maraming mayor na maglagay ng ganito sa kanilang bayan. Ayan, tama, kababanggit lang kanina. Roland Luna, magandang topic yan para sa tulad naming motorista. Mas bababa ang presyo
presyo ng diesel. Oy, Kuya Joey, Jenaline Maceda, laban lang tayo ng laban hanggang mapaunlad natin ang sariling atin. Jocelyn Salubre, ang galing naman ng inventor na Pinoy. Sana mapanood ng Jollibee at Mang Inasal. Nag-promote ka pa talaga. At iba pang mga fast food ito para maggamit natin mapababa ang presyo ng diesel pa. Ayan. Eva Rodriguez, basta Pinoy madiskarta, sana hindi ito mapirata ng ibang bansa. Tulad ng iba nating mga scientists na dito nag-aral, pero ibang bansa ang nakinabang sa kanilang galing. John Paul Tobonan, ang galing naman ni Sir. Saan po mga makina at motor na gagamit itong produkto ninyo? Hindi po ba masisira ang makina? Yan. Lahat po ng diesel engine, pwede po natin gamitin ang biodiesel. Gaganda ang performance nila. Hindi lang mga, meron ding mga boiler. May mga client kami ginagamit nila yan sa boiler, sa genset, sa mga pump, agricultural pump, yung mga agricultural machineries, yung mga thresher na gumagamit ng diesel na makina. Kaya sinasabi ko, mapapababa natin yung presyo ng bigas kung gagamitin lang itong biodiesel. At 20 pesos per liter, ito yung cost ng diesel nung panahon ng 1970s. So mapapababa natin na 20 pesos yung cost ng bigas using this. Ma-eliminate natin yung ating problema sa fuel crisis. Diba? Konting taas lang ng diesel, nagrarally na kaagad yung mga drivers natin. Bigyan natin sila ng magandang kita. At 20 pesos per liter, sigurado ko lahat ng driver matutuwa. Tapos yung mga binaban na natin na lumang makina, napapaganda yan ng biodiesel. Kasi meron siyang lubricating property, tinatanggal niya yung usok, nililinis niya pa yung makina. Kaya yung mga nagrarally ngayon dahil yung mga makina ng jeep nila pinipace out na, pwede nating ibalik yun using biodiesel. Kasi mas maganda sa makina ang biodiesel. Ayan, ako, very informative talaga. O ito, siguro isa niyo pang pinsan to, napakatalino rin ito. Cecil Capistrano, good job Sir Rick Capistrano. Ayan, Vilmar Quirino, ang galing naman ng Pinoy na ito. Nakaka-proud, galing na negosyo nila. Dami talagang matututunan sa pro-Pinoy. Queenie Flores, sana oil. Magaling talaga ang Pilipino, hindi lang nabibigyan ng break ng gobyerno. Sana may pakilala ni Kong Pichay Itos kay President BBM para makatulong sa Pinoy. Ayan, mamaya. Senaida Lozano, ang galing naman ng negosyo ninyo. May mga gumagamit na po ba nitong bayan? Bayan. May gumagamit. LGU. Yun hong governor at mayor ng Carmen, North Cotabato, ginagamit po nila dun sa bayan nila. Plantation ng coconut tsaka palm oil. So, nagko-convert na sila doon. Yung kanilang mga boiler, yung kanilang mga irrigation pump, ito po yung ginagamit nila, 100% CBR reactor biodiesel. Wow! Galing talaga. Irene Cervantes, iba talaga ang Pinoy, magaling sa imbensyon. Sana mga ganitong imbensyon ay suportahan nating gobyerno. Sir Andres Bonifacio, pakibasa naman po ang comment ko. Ayan, nabasa ko na. Mike Pilasia, ganyan ang Pinoy, daming imbensyon bukod sa pag-iinom. Sandra El, gumamela po, malangis, laruan ng mga batang 90s na babae. Pwede ba yung gumamela? O pwede rin. Oo. Meron niyang percentage ng essential oil, maliit sabi lang ng congressman. Oo, pero maliit lang. Maliit lang. Okay, Micah Borham, mabuhay ang mga Pinoy, ang gagaling. Alex Igay, we are so lucky na may ganitong programa na tayo dito. Natin may papakita na magagaling tayong mga Pilipino. Ayan ang ating mga kola. Ayan ang ating mga nagkomento. Back to Studio 2, Kong Butch and Binibining Joanna. Nabasa niya yung call. Buti na lang. Back to ano naman? Oo, back to yun na. Dire-diretso mo na. Wala kapital ko with Andres Alipaso Jr. Nako, interesado ako kung magkano ang kapital na ginamit dito ni Sir Rick. Okay, ang ating lucky caller from more than 800 viewers today, this Tuesday morning. Ang ating lucky caller magagaling sa Sigma Capiz. Ayan, Annalisa Paulino. Hi, Annalisa.
Hello po, Kong. Ayan! Magandang umaga sa'yo, Annalisa. Hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit nila Sir Rick sa paggawa nitong Alam mo si Andres parang nakainom ng biofuel. Kasi energize na energize eh. Iba kasi sa yung walang tawag eh. Ano ba sa tawag niyan? Yung pinaka... Reactor? Reactor. CBR reactor. CBR reactor. Hindi overreact ha. Isang maganda sa product na biodiesel, hindi siya toxic compare sa diesel. Food grade nga eh. Food grade siya. Pero hindi namin re-recommend na Kasi walang sulfur. Okay, Ay, asan na yan? Annalisa, hulaan mo na! 5,000 po. Magkano raw? 5,000? 5,000 daw. Opo. Okay, 5,000 pesos! Makakuha mo kaya ang 2,200. Joanna, itanong mo na kay Sir Rick! Sir Rick, magkano po ang paunang kapital? Kung halimbawa mag-i-start ka ng biodiesel business, kompleto na yung halimbawa 500... No. Start. Nung magsimula ka, magkano ang kapital mo? Magkano ang kapital mo? Oo, 100,000 lang. Pinabili ko ng ng resin, ng fiber, tapos yung mga tools para simulan yung paggawa ng fabrication ng biodiesel reactor. So itong fiberglass, isa sa pinakamagandang panggawa ng reactor kasi nakikita mo yung reaction sa loob. Oo. So makikita mo tapos na ba yung reaction? So physically sa labas ng ng reactor, nakikita mo yung nangyayaring reaction doon sa loob. From chocolate brown, nagiging amber brown, tigilan mo na yung yung process. Kung halimbawa yung lumang reactor, mga imported, stainless steel, kung minsan binabalutan nila yan ng insulation, hindi mo nakikita. Tapos na ba? Hulaan lang siya kung tapos na. Kasi bawat cooking oil, halimbawa yung palm, in 15 minutes tapos na siya eh. So pwede mo nang i-off. Yung olive oil naman, kung minsan 50 minutes na, hindi pa rin siya tapos. So nakikita mo yung reaction, yung physical reaction na nangyayari sa loob ng reactor. So prepared namin na gamitin yung fiberglass dahil dito. Okay. Ay, 100,000. yan. Nako, 100,000 lang, no? Ang pinagsimula ni Sir Rick. Nako, magiging bilyonaryo ta. Kaya naman, bukas 2,400 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to Studio 2, Kong Butch and Binibining Joanna. Ang galing. Yan. Kasi marami na rin po kayong experience kaya ito, napakaganda po ng naging natin ngayon. Usapan, nakwento nyo po in detail. So baka may papasalamatan pa po kayo or babatiin? Binabati ko yung aking isang client, yung JCJG. Okay. So isa yan sa mga devoted na clients ko, JCJG. Sila June Crespo, sila Jovic, at si Chito Ruiz. Maraming salamat sa pagtangkilik. Oo. At sana sa ating mga tagapakinig, nagpapasalamat ako sa Pro Pinoy dahil maibibigay natin sa mga tagapakinig, tagapanood na dapat tangkilikin natin ang produktong Pinoy. Tangkilikin natin ang mga produktong ginawa ng ating Pinoy inventor. Yes. Pinakamahalagang payo po na pwede rin ibahagi sa mga nais ding magtagumpay sa negosyo. Kung halimbawang gagawa kayo ng isang negosyo, kahit ano pa tong negosyo na to, kung ano yung hilig nyo, kung ano yung pag ginagawa nyo, nag-i-enjoy kayo, tingin ko magiging successful kayo kasi hindi nyo kinikonsider ito na trabaho. Kung nag-i-enjoy kayo, pwedeng hobby lang ito. Tulad ko, dito sa business na to, ang aking actual intention noon, part lang ito ng CSR namin eh. Dati akong senior scientist ng Unilever Diversiliver. So,
as CSR director, nag-i-enjoy ako kasi ang dami natutulungan eh. So, pag ang negosyo mo, nag-i-enjoy ka, hindi ito trabaho para sa'yo. At pag nag-i-enjoy ka, sigurado ko magiging successful ka. Gusto din namin pasalamatan, siyempre nag-introduce po sa amin dito sa Pro Pinoy, ang kaibigan po namin sa BNI, Orion, si Rowena Faith Sam, kaibigan po ni Andres. So maraming salamat, Rowena. Sana nanonood ka ngayong umaga. Ayun. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, Rick. Thank you very much sa inyong pag-guest dito dahil very enlightening itong episode na ito. I'm sure na maraming nag-iipon na ngayon dahil 700,000 lang naman 500. ang puhunan doon sa 500 liters. Imagine mo, 500 liters sa sabihin na natin isang oras, times 8 mo yan, ang laki na, that's around 4,000 liters. 4,000 liters, kung tutubo ka ng 20,000 per liter, laki, 80,000 a day. Yun. Ang tutubuin mo. Kaya mag-ipon na kayo. Mag-ipon na kayo. Mag-ipon tayo. Dahil hindi kayo papautangin. Ayan, maraming salamat, Pro-P Netizens, sa pagsama sa amin ngayon umaga. Naway nakapagatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Capistrano R&D Biotechnology ni Mr. Ricardo Capistrano at ni Executive Director BNI Dasmariñas Cavite, Mr. Ruel Villaluna. Bukas tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagpapakilala ng mga naiibang stories of nego success, kung saan ang kwento ninyo at karanasan ng tunay na magpapatatag ng hinahanap nating bagong Pilipinas. Ako pong muli si Joanna Lunang, yung kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Ako naman si Congressman Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at techniques sa pagnenegosyo. Kagaya ng araw na ito. Yes. Talagang invention. Invention ng isang magaling na Pilipino. Nag-graduate ng UST. Scholar. Lagi ninyo kaming samahan, kaya lagi ninyo kaming samahan. Lunes hanggang Biyernes, from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dahil sa programa namin dito, magkakaroon kayo ng ideas kung ano ang bubuksan nyong negosyo. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Kung gano'n. Pinoy!